Good afternoon guys. Papakita ko lang itong ginawa natin na ito po ay para sa H20. Ayan, ito yung offset niya. Ayan, ito yung offset. Ayan, may o-ring na tayo para dyan. Tapos may mga spare na dito. May mga spare na dyan. Ito mga o-ring na to. Spare na para magamit nila. Ngayon, dito sa portion na to, hindi po ito masasabi natin na as in plug and play o diretsong may ano mo lang. Sukat ang thread nito pero yung position kailangan magkaroon ng adjustment. Kasi po, kapag ako yung gumagawa niyan dito, talagang saktong-sakto yan. Nakaganyan talaga siya. Ngayon, kung lalagay mo to gagawan mo ng paraan yan na maging ganyan yung position. Kung nakaganyan siya, kailangan maiganon mo. Hindi pwedeng pabalik. Hindi ito adjustable, ha. Ngayon, since sa nakita ko, yung pangangailangan ng may-ari nito na may upgrade yung kanyang airgun, kung hindi po kaya dyan, pwede nyo ipadala sa akin. Pwede kong i-free ang pagpipit nito. Hindi ko po kayo sisingilin. Kasi kung makikita nyo, yung red na ginawa ko, yung isa, yung kulay red, ano rin po yun, H20 po yan. Kaya na, since dito ginawa yon, talagang fit na fit siya. Paggawa ko niyan, talagang sakto-sakto shoot siya. Tapos dito, yan, yun nga, nagkaroon tayo ng kaunting problema doon sa pagka-anodize. Medyo nagkaroon ng kaunting sa thread, pero hindi naman po yan makakasagabal doon sa performance nito. Dito lang po, talagang swerte tayo kung pasok nito pagsagad nito is nakaposisyon na kagad siya. Pero yun po yung gagawin. Since nagdi-DIY tayo, kagaya ko noong wala pa akong machines, in-order ko lang itong ganito, pinapagawa ko lang. Pagdating sa akin, ako talaga yung nag-a-adjust. Kaya ginagawa ko yung mga adjustments para maging tama siya. Hindi siya katulad nito, power plenum, na pag doon sa mga regulated ng PCP, talagang sakto kasi yung regulator mo dito, may position mo kasi adjustable ito. May papasok mo, may lalabas mo, pipihit mo ganyan. So, yun, yung kaibahan pag gano'n. So, since ito ay H2O, yung kanyang thread, hindi talagang para palitan nung kasi nakasakto yun eh. Yung kanyang adapter, may adapter po yun na nakakabit. Yung kanyang adapter, same din na halimbawa, ginawa ng iba, ginawa ng kunyari, magkahiwalay na yung pinagawan, hindi po rin yun magsasakto. So, kaya yun nagsakto kasi isang shop lang yung gumawa nun, isang manufacturer lang yung gumawa ng airgun na yun. So, nakapit talaga siya. Wala pong plug and play pagdating sa H20. Wala pong plug and play dyan. Ang plug and play lang po ay dito sa mga regulated na. So, ito po, kalimitan nung una, hindi ako tumatanggap ng pinagawa lang sa akin na ganito. Hindi po ako tumatanggap nung una. Pinapadala ko dito yung kanilang mga laruan. So, ito, since yung nilalagay nga natin na o-ring is talagang mga payat. Kasi mas matibay po yun. Hindi siya basta sumisingaw. Kaya po yan, kung mapapansin yung mapayat talaga. Ayan o. Mapayat talaga yung o-ring. Kasi mas manipis yung rubber part, mas matibay. So, ito, dito siya. So, dito. Yan. Yung naman, regulator na-adjust yun eh. Na-adjust yun. Kaya madali tapat. Ito lang. Hindi rin naman po ito pa pwedeng pagpalitin na ito yung ipapasok doon sa kasi nga po hindi regulated. Ito yung size ng kanyang thread talaga. So, ayan o. Naman, ayun, ramdam na ramdam naman. Sure po yan. Walang singaw yan. Kaya na, siyempre, pagka nagagawa ka, kagaya nung, lalagyan mo ng grease or langis yung o-ring pagka ginanyo mo para
Kapag hinanginan mo siya, puposition siya doon sa dapat niyang paglagyan. Ayan. So, ito yon, power plenum, and then ito na yung offset. So, pwede mong lagyan ng hanggang 0.5 na tank yan. Hanggang 0.5 na tank, pwede yan. Marami na tayo nagawa niyan. Marami na tayo na ipadala na ganito. Tapos, ibinalik sa akin yung karugtong nito. Sir, hindi ko kayang maikabit eh. Hindi ko kayang maiposition eh. Padala ko na lang sa'yo. Sige po, padala dito. Tapos ginagawa natin yan. Ipinipit natin yan doon sa karugtong niya. Yun yung pinapadala sa akin. Kaya po, anytime na hindi nyo po maipipit dyan, pwede nyo ipadala sa akin. Ano yan? Pwedeng i-ano, free of charge. Kasi yung mga unang, unang PCP pa noon ng Mini Predator. So, hindi pa siya standard, hindi pa siya regulated. Kaya hindi kakasya yung ganitong thread. So, ganito lang talaga. Kung papansin nyo, laki ng diferensya sa size. So, ito naman, ay wala ito, ipadadala natin. Yun nga, sabi ko, nagkaroon ng sa thread, pero hindi yan makaka-apekto sa performance ng, kung mapapasok nyo yan na maayos, kagaya nito, tingnan nyo. Yan nga lang, sa pag-anodize, nagkaroon ng konting, minsan kasi nangyayari yan kapag medyo matagal-tagal lang ginagamit yung ramdam na ramdam yung kanyang o-ring. So, yung o-ring niya dito ay ayos na ayos kahit pa siya ay manipis. Yan. So, kita nyo, pasok naman. Pag binaliktad dito, ay kaya lang, andito, nilagyan ko na to dito ng o-ring para sa regulator. Lalagay mo na sa regulator, sa kami papasok dito. So, sukat na sukat po yan dito. So, testingin natin. Hindi naman po makaka-apekto nun sa performance yung nagkaroon ng konting damage sa thread. Pasensya na po kayo. Ngayon kung talaga pong hindi po pwede sa inyo yung ganun, pwede nyo ibalik sa akin, papalitan ko naman. So, ito ay kasama ng dito. Nagkataon po talaga minsan may mga hindi sinasadya talagang pagkakataon. Kakaroon. So, ibabalot ko na po ito para maipadala. Kasi nakakaya, hinihintay na sa akin ito. So, yan. Para kung gusto nyo po maging madulas, ito po kasi ay during anodizing process. Yan, medyo akala mo malagkit kasi tinaypan natin yan para din malagyan ng pintura yun sa dulo. Yung iba, hindi na ako nagkakaroon ng pagkakataon lagyan. Ito, nilagyan ko. So, ito dito, papasok yung spring ng, pag nilagay mo sa receiver yan, papasok na yung spring. Hindi mo na kailangan i-adjust yung spring na yan. Unless, short na siya. Ibig sabihin yung maiksi na. So, magkakalang ka ng kaunti or mag-i-stretch mo ng konti yung, Hindi dapat mahigpit yung spring ng firing pin. Enough na yan, 8mm, tapos medyo mataba yan, parang nasa mga 1.3 to 1.4 yung kapal nung spring niyan, kaya medyo matigas yun. Kaya dapat palambutin ng konti. Susuot yan dyan, unlike dun sa dating setup niya na nandito lang sa dulo. Yung susuot siya dyan, mga ganon, nasa 10, almost 10mm papasok dyan. So lalambot yung spring na yan. So lalakas automatic, bukod sa magkakaroon ng plenum, magbabawas ka pa ng dadali ikasa, mas madali siya ikasa kasi mas malambot ang requirement ng hammer spring. So yun po, at malapit na yung oras, baka palit tayo sa shipping nito, kaya ipadadala ko na po.